What should we do when life becomes so difficult, hard, and heavy? Anong magandang gawin pag nagiging ng napakahirap, napakasama, at napakabigat ng buhay? Napakasimple lang po. Look at Jesus. Look at the cross where Jesus was crucified. Kung hindi mo na kaya, kung nabibigatan ka na, kung malapit ka ng sumuko, kung nalilito ka na, naliligaw ka na, at hindi mo na alam kung anong dapat mong gawin, tumingin ka kay Kristo na nakapako sa krus. And see that heaviness in your life will become light. Magiging magaan anuman yang iyong nararanasan. Yan yung nangyari. Narinig natin sa unang pagbasa. Nung tinuklaw ang mga Israelita na mga makamandag na ahas sa disyerto, paano sila gumaling? Anong pinagawa ng Diyos kay Moises? Sabi niya, gumawa ka ng isang tanso na ahas, ilagay mo sa poste, at sino man na tumingin dun sa ahas na yon, igagaling. Napakasimple lang ng utos. Pero, paano nakakapagpagaling yon? Yan ang nagagawa ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos. At narinig natin sa Ebanghelyo ni Juan na ang sino man maniwala sa ating Panginoon na nagbigay ng kanyang buhay sa atin nung siya'y pinako sa krus, pagkakalooban siya ng buhay at buhay na walang hanggan. Mahirap bang tumingin? Di ba hindi? Napakadali lang na tumingin. Pero pinapakita sa atin ng Diyos doon sa simple na pagtingin mo, at kung meron kang pananampalataya, tutulungan at tutulungan tayo ng Diyos. Hindi naman mahirap manampalataya sa Diyos. Amen? Hindi naman po mahirap ang manalig sa Diyos. Bakit nagiging mahirap? Ginagawa lang nating mahirap. Mas mahirap ang ginawa niya para sa atin doon sa krus. Huwag mong iisipin na mahirap na yung iyong pinagdadaanan. Kung gusto mong maging magaan ang iyong paglalakbay, ang iyong paghawak, pagbuhat sa iyong problema, suliranin, pagsubok, ikumpara mo din ang iyong sarili sa naranasan ni Kristo sa krus. Yung problema natin, wala yan sa kalingkingan ng naranasan niya sa krus. Yung iba, nagrereklamo, pinagtaksilan daw sila ng kanilang mga asawa. Si Kristo, ilan na nagtaksil sa Kanya? Lahat ng Kanyang mga alagad, isa lang ang nanatili. Ikaw, asawa mo lang ang nagtaksil sa iyo, pero ang ating Panginoon, yung mga pinakamalapit sa Kanya, pinagkatiwalaan niya, minahal niya. Umalis sila, iniwan siya doon sa punto, sa panahon na talagang kailangan na kailangan niya. Ang mga alagad na ito, mga kaibigan niya. Mas grabe ang pagtataksil na naranasan niya. Kung ikaw, pinagpalit ka sa ibang babae, siya, pinagpalit sa mangilan-ngilan na pera. Yung pera na binayad para sa kanya ay katumbas ng isang alipin. Yan lang yung halaga niya para kay Judas. Isa lang siyang alipin. Mas masakit ang kanyang naranasan. Kung sinasabi mo, napapahiya ka na sa ibang tao, sinisiraan ka, nababasa mo sa Facebook o naririnig mo, chinichismis ka, nanggagaling sa ibang tao, mas masakit yung mga narinig niya. Nung hinarap siya sa mga tao, pinapapili ang mga tao, sino bang papalayain, pinili pa nila, kriminal. Ikaw, ano yung mga naririnig mo na paninira, na kesyo, pangit ka, mataba ka? Siya mismo, mabuting tao, sinisigaw ng mga tao, patayin siya, at ipako siya sa krus. Hindi ka naman pinapako sa krus. Kung kala mo, masakit yung iyong nararamdaman sa iyong karamdaman, mas masakit yung kanyang pinagdaanan. Oo, alam ko, nasasaktan ka na sa injection, sa chemo mo, sa dialysis mo. Pero tingnan nyo naman, tumingin ka. Ano yung karanasan na mapako ang iyong kamay? Kung ang masalubsob lang nga tayo, nangingiyak-ngiyak na tayo eh. Yung pa kayang isang pako na ipapasok nila sa kamay mo, mas masakit. At hindi lang yun, pinagtatawanan pa siya habang siya ay naghihingalo. Malapit na siyang mahulog sa krus dahil sa kanyang bigat. Puno siya ng bugbog. Kumpara mo yung sakit mo sa sakit niya.
Wala yan sa kalingkingan na naranasan ng ating Panginoon. Oo, masakit, mahirap, napuno ka ng utang, wala ka ng pera. Pero sa totoo siya, ano ang meron sa kanya nung pinako siya sa krus? Wala. Wala. Kahit na marami kang utang, kung meron ka pa ring bahay, magpasalamat ka sa Diyos. Amen? Siya, humihingi ng inumin. Anong binigay sa kanya? Kinuha ang espongha. Ano yung esponghang yon? Na kung saan binabad nila ang alak. Yun ang ginagamit nilang panghugas ng puwet. At yun yung nilapit nila para makainom siya. Wala siyang suot na pinako sa krus. Nagrereklamo ka, hindi ka makatulog sa mga utang mo. Siya walang-wala. May saplot. Pero sumuko ba siya? Hindi. Kaya nga, pag sobrang bigat na, sobrang hirap na ng ating buhay, tumingin ka lang sa Kanya. Ilagay mo ang sarili mo sa lugar niya. At makikita mo, yung iyong mga inaalala, maliit lang yan. Magpasalamat ka dahil kinuha na niya lahat. Siya na ang nahirapan, namatay para sa atin. Pasalamat tayo dahil ang paanyaya niya ay buhatin niyo lang ang inyong mga krus. Yun lang. Siya binuhat niya, pinako pa siya sa krus. Hindi niya hahayaan na tayo ay mapako sa ating mga problema, sa ating mga krus. Kasi minsan na niyang ginawa para sa atin. At tapos na ito. Yan ang tagumpay ni Kristo sa krus. Have an attitude of gratitude. Whenever life becomes so difficult and heavy, look at the cross of Jesus. And with faith, you will experience peace once again. Meron po bang namamatay sa problema? Ang sagot, wala. Mabibigla po kayo, wala. Pero meron at marami ang namamatay sa kakaisip sa problema. Amen? Kaya nga, kung ikaw, palagi mong iniisip ang problema, walang magagawa ang Diyos dyan. Kasalanan mo yan. Pero may mas magandang paraan. Pag naiisip mo na ang problema, isipin mo ano ang ginawang sakripisyo ni Kristo para sa'yo. Pag pumapasok na ang iyong mga takot, alalahanin, pangamba, tumingin ka muli kay Kristo. At hayaan mo sa pamamagitan ng pananampalataya, alisin niya ang kamandag ng iyong mga problema. Ganun lang kadali, ganun lang kasimple. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Huwag mo nang gawing mabigat ang buhay mo. Kaya nga nagsakripisyo ng Diyos para sa atin dahil gusto niya ang buhay natin magaan, masaya at payapa.